Pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kamanay. Ngayon po ay araw ng Martes at katapusan ng buwan ng Marso. Kaya mga kapatid, mga kamanay, mag-iingat po tayong lahat sa buong maghapon. Bali ngayong umaga mga kamanay ay ang aking recipe for today's video ay adobong kangkong na nilahokang ko ng tokwa. Mga kamanay, pagpasensyahan nyo na ang aking kaitsurahan ngayong umaga. Ganyan talaga ang mga nanay at ulirang taga-silbi. Bali pagkabangon sa umaga, rice cooker at kutsilyo na ang hawak agad, imbis na suklay, para ipagluto ng agahan at baon ng aking kamahalan. Aba, makaligtaan ng lahat, wag lang ang paghahainan ng masarap na putahe ang aking kamahalan at baka hindi sipagin sa pagtatrabaho, wala pa akong ma-withdraw sa kanyang ATM. Naku mga kamanay, sa ganitong panahon na wala akong trabaho, mahirap nang hindi mapagbigyan ng panggala, 'di ba? Kaya mga kamanay, kahit napupungas-pungas ako sa umaga at tingnan nyo naman ang aking kaitsurahan, ang aking pagmumuka hindi na maipinta, ay aba, napipilitan naman bumangon ng maaga, alang-alang sa ngalan ng salapi. Ay aba nga naman mga kamanay, sa ganitong mga pagkakataon, pakitang gilas dapat tayo, 'di ba? Pero biro nga lang mga kamanay. Ayan man si kamahalan na kahit hindi ko yan pagsilbihan ay ni kahit katiting na reklamo ay wala naman akong naririnig dyan. Kahit yan hindi ko ipagluto sa umaga ay siya ang magluluto niyan at ako ang paghahainan. O diba baliktad? Pagka uwi naman galing sa trabaho, pag ako naman talaga inaabot ng saltik ay hindi rin ako nag-aasikaso sa kusina. Wala din ako maririnig na reklamo dyan mga kamanay. Ni ultimo nga sa paglaba na kahit galing yan sa trabaho ay maglalaba nga yan. Di alintana dyan ang pagod at wala ka rin maririnig na reklamo dyan. Bali mga kamanay, mabalik nga tayo dito sa aking niluluto, no? Bali nakapag-isa na pala ako dito ng sibuyas at bawang, tapos naiprito ko na din yung tokwa, tapos sa mga oras na ito nilagay ko na din tong kangkong. Dahil nga sa sobra kong kadadaldal sa inyo ay hindi ko na naipakita yung niluluto ko sa inyo kung ano na nangyayari dito. Tapos dito mga kamanay ay hinalo-halo ko lang tong kangkong para naman magkahalo-halo din yung mga sangkap na ginisa ko dito sa kangkong na ito. Kakaunti nga to mga kamanay. At ay mga kamanay, naglagay na pala ako dito ng toyo at saka konting asukal para naman magbalanse ang lasa dito sa ating nilulutong adobong kangkong. Alam nyo ba mga kamanay na kahit na ultimong kangkong na pagkamahal-mahal na, ultimo tong napagkaliit-liit na bugkos ng kangkong ngayon ay halagang 20 pesos na, kulang pa sa 2 tao. Hay, sakit talaga sa bangs, talagang grabe na yung presyo ngayon, wala nang humpay ang pagtaas. At sa mga oras na ito mga kamanay, nilagay ko na nga pala dito yung pinirito kong tokwa na hindi ko na rin naipakita sa inyo kung ano nang naging itsura. Pero dito naman itingnan nyo naman, mimix ko lang yan. Tapos sa mga oras na ito mga kamanay, itinakpang ko muna siya para naman maluto-luto yung ating kangkong. Alam nyo ba mga kamanay na dati hindi rin ako nakain ito kasi hindi ko talaga maipaliwanag kung anong lasa niya at hindi ko rin nakasanayang kainin hanggang sa natutunan ko na kung paano papasarapin. Base nga sa mga nababasa ko mga kamanay, ay madami pala itong benepisyo sa ating katawan. Kaya naman unti-unti ko nang nakasanayan na isama ito palagi sa listahan ng aking binibili sa palengke. Bukod sa mura na ay healthy pa. Tapos dito mga kamanay ay hinalo-halo ko lang itong aking niluluto at napakabilis naman ito maluto mga kamanay. Bali natagalan lang ako dito sa pagpiprito ng tokwa mga kamanay. At sa mga oras na ito mga kamanay ay nagpatak lang ako ng kaunting suka para magbalanse na din ang lasa ng ating niluluto. Kaya naman pagkalagay ko ng suka ay hinayaan ko lang ng saglit. At ito na nga mga kamanay, luto na pala ang aking adobong kangkong na may halo ng tokwa at naging sahog na nga lang dyan ang kangkong sa tokwa, no? Kain na tayo.